So ito yung napili ko na brand ng tire. Papalit na ng gulong. Magkaiba yung goma. So yan o, naka-undercoat naman. Matte black. Ayun o, mag-isa lang siya o. Pwede pala dito. Stock din yung tires, papalitan ko yan. Ito na guys. Oy, pogi! Pogi mo! What's up, brolies? Welcome back sa ating second channel. So in today's video, samahan nyo kami kasi pupunta tayo sa DC5 Tire Shop dito lang sa Marikina. Kasi yung gamit na gulong ni Wolf is still yung surplus. Galing pa yun ng Japan. And di natin alam kung gano'n nakatagal yun. And kahit sabihin natin na within the manufacturing date pa siya, advisable pa rin na palitan na talaga yung gulong kasi hindi natin alam yung status niya nung sa cargo or shipping, di ba? So talagang kailangan natin siya palitan. Ngayon, isasabay ko na rin yung mags. Papalitan natin yung steel rims ng 14-inch mags. Tapos, later papakita ko sa inyo or i-share ko sa inyo kung ano yung napili kong mags at anong napili kong gulong. Kasi may mga ano yan may mga calculations yan. Especially magpapalit tayo from 12 to 14. Okay, so pero sa ngayon, samahan nyo muna kami. Punta muna tayo sa DC5 Tire Shop. Let's get into it. So again, 14-inch mags. And then, ang napili kong gulong is 165/60 R14. Ang ideal is 165/55 R14. Kaya lang bukod sa walang stock, mas gusto ko na medyo balance kaya 60. Dapat 165/65. Kaya lang liliko tayo. Kaya lang masyado nang malayo sa stock. So yung odometer natin, speedometer natin lalayo na siya ng todo. So pinili ko na dun lang sa in between ng 165/65 tsaka 165/55, which is 165/60 R14. Ayan. So yung 165/60 R14, minimal lang yung deviation niya. And pasok pa rin naman yata or at least malapit lang dun sa 3% na acceptable variance. Alam mo yun tayo, di ba? Pag nagpalit ka ng gulong, di ka pwede magpalit ng sobrang laki kasi magbabago yung speedometer mo, yung odometer mo. So, hindi na magiging accurate. Tahimik lang siya, di ba? Tsaka malamig din yung aircon. Number 1 pa lang. Abot ba dyan sa likod ba yung aircon mo? Tama lang. Tsaka walang kalampag. Di ba? May narinig ka ba? Kalampag. Malambot. La 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 la. Excited na ako. May pinili ka na naman doon, di ba? May naka-reserve. Pinapalitan ko nga eh. Kasi una, gunmetal na may pagka-blue. Yan ang dumating to, black, silver and black talaga siya. As in, so sabi ko matte black na lang. Buti nga pumayag na palitan eh. Kaya nga kay Sir Denzel eh. Westlake. Ito na pala. Westlake. Para sa Texas may mga lake. Westlake. Saan tayo pupwesto? Papa? Diyan. Dito na? O doon sa gitna? Dito na sa gitna? Diyan. Oo nga. Okay. Ililipat ka naman pagka. Oo. Tsaka meron na lifter dito. Dito na lang tayo. No? Dito na tayo guys. So ito yung napili ko na brand ng tire. Kasi dun sa available na 165/60 R14, Westlake, Lofen, tsaka Kumho. Ito yung pinili ko. Siya yung pinakamahal. Pero mas okay yan. Matte black. Ayos. Relax formula laban sa sakit ng katawan. Relax muna. Papalit na ng gulong. 12-inch na steel rims. Tapos yung mga gulong niya, iba-iba pa, iba-ibang brand. Kasi syempre surplus lang naman. Nagpahanap ako kay Sir Ferdy ng medyo okay pa na gulong. So yun, pangsamantala lang yun. Ngayon papalitan na natin siya. Ayun tignan nyo. Magkaiba yung goma. Kasi lang yan, pinasuyo ko lang kay Sir Ferdy na hanap lang ng medyo okay pa. Para pag nilabas nila from Cavite, safe naman sila kahit paano. So itong isa, Bridgestone. Tapos I think may Yokohama din dyan. Ayan, so madami sila ditong mags na pwede mong silipin. So ito mga pang malalaki to eh. Mga para sa ganito siguro. Ito pinasuyo ko rito kay Sir Ferdy. Sabi ko papinturahan na lang yung brake drum tsaka yung sa kabila. Ayan, ginawa naman nila. Para at least pogi ng konti. Or may contrast dun sa mags na lalagay natin. Dun sa steel rims, kita naman siya pero hindi masyado.
Pero dun sa mags na ipapakabit natin, mas kita na yun kasi may mga, mas malaki na yung mga butas-butas eh. So yan oh, naka-undercoat naman yung unit natin. Yan. Sayang nga, kala ko ililift nila kanina eh. Sabi ko pagkakataon ko na makita yung ilalim. Kaya lang, giginak na lang nila. So papalift ko pa to sa ano, sa gasoline station siguro para makita ko yung mga pang ilalim. And then ma-check ko na rin yung mga bolts and kung may mga leaks. Importante din yan. So ayun. Ito pa, meron pa dito. Hindi ko lang alam kung anong size, kung 14 or 15. Ito pa, meron din dito. Pero feeling ko 15 to eh. Hindi ako sure. Yan. Yan? Oh, ito yung una kong napili. Kaya kung makikita nyo, may pagka-blue siya eh. May tint of blue to eh. Kaya pinapalitan ko ng matte black. Ito yung una kong napili. Nakakaya Sir Denzel kasi pinalitan ko pa. So ito na yung napili natin. Ayan. Simple lang siya. Parang yung steel rim isang natin pero mas okay. Pangalawa. Bilis lang oh. So may ano rin pala sila dito, waiting area, silipin natin. Dito raw si Mrs. eh. Ayun o, mag-isa lang siya oh. Ay, aircon na. Pwede pala dito. Ayos ah. May mga display din dito. So ito yung kanilang waiting area. Si Mrs. lang oh. Ganda oh. Tingnan naman. Ayos dito. So, ang bilis lang. Nakabit na nila yung mga gulong. I mean, nalagyan nila yung mga gulong sa mga mugs. Kakabit na lang sa ano, sa unit natin. Okay? So, dito yung space nila for ano, kakabit ng mga gulong. Ayan. So, bali meron sila ditong total na 3 na platform. Meron dito, tapos meron dito. Tapos meron silang lifter doon kung saan nandun si Wolf. So ito na kabit na nila. Hindi naman pala ganun kalabas ay no. Halos sakto lang oh. Kasi ano to, offset 35. Ang recommended dito 45. Hindi naman siya halabas, which is good. Yan. Medyo mahaba lang yung lug nuts kuya. Normal ba yan? Okay lang to, mahaba. Nakita na yung ano, yung drum brake natin. So yun, papapalitan ko tong ano, lug nuts kasi masyadong mahaba. Ang available daw silver. Okay lang kasi may contrast sa body. Tingin ko babagay yan. Kasi pag tinignan mo sa gilid eh, parang mga 1.5 cm yung protrusion niya. Pero okay itong nabigay nilang mugs. Walang mga print. Mas okay yan sa akin. Kasi may mga nakalagay na ano dyan. Mas malinis tignan. Tapos ang napili nating gulong, Kumho Eco E27. Ano. Tapos ang DOT niya is 325. So this year lang. Yan o. So swerte. Okay. Ganda. So 165, 60 R14. Dapat 65 ang gagamitin ko para sana mas komportable. Mas tataas yan dito eh. Kaya lang, ayoko masyadong lumayo yung ano, odometer ko, tsaka speedometer ko. Dapat 55 pa nga yan eh, kung gusto mo na talagang 100% na same sa stock. Pero, masyado na manipis yun for me. So, 60 na ako, hindi naman masyadong malalayo yung deviation niya. Based dun sa tire calculator. Parang 3%, 2.8 to 3% or so lang ang magiging deviation niya. So, hindi na yun sobrang big deal para sa akin. So, okay na ako dito. Parang balance lang siya ng, kagaya ng sinabi ko kanina, 65 and 55. So, gitna lang siya. So, ayun. Importante yan, magpapalit kayo ng mugs. Yan, so pinalitan na nila ng silver. Mamaya papakita ko sa inyo close-up. Mas gumanda siya, sa bagay. Ayan, perfect na. Tignan nyo. Silver, black. Silver, black. OC masyado eh. No? Tsaka ano, flush na siya. Hindi na siya nakalabas. Ayan, perfect, ganda. Tapos may red accent pa tayo sa brake caliper natin. Ayos.
So ito naman yung sa likod. Silver, black. Tapos, yan, bagay. Sabi ko din pala na ipatorque to sa tamang spec niya. Sakto lang, hindi sobrang higpit. Ayos. Thank you. So ito na yung luma natin. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dito. Pero mukhang kasya naman yan dito. Mamaya tignan natin. Lalagay na nila yung spare sa likod. Okay dito. Madaling kausap ang tao dito. Ito na guys. Oy, pogi! Pogi mo! Sa likod. Yan o. Malayo. Hindi kita. Madilim. Pala kabilang side maliwanag. Yan. Sarap. Yun o. Pogi. Ayos, bagay na bagay. Silver yung lug nuts, tapos black yung mags. Tapos walang design. Malinis tignan. So, shoutout kay Sir Denzel of DC5 Tire Trading dito sa Marikina, Lamuan. Isang buwan na ako nag-i-inquire sa kanila. And ayun, ayos. Salamat. Ito pala Sir Denzel. Thank you, sir. Salamat. Salamat, boss. Thank you. Alright, so tapos na tayo dito sa DC5 Tire Trading. Pag-uwi natin, explain ko sa inyo lahat. I-summarize natin para mas malinaw. Okay? So, thank you. Alright, we're done. POV muna tayo. Ay, init. So, inabot lang tayo ng maybe an hour and a half. Tama ba? O, mga ganun. Or baka isang oras lang eh. Hindi ko na rin namalayan kasi mabilis lang. So, all goods na tayo. Pwede na tayong mag long ride. Kasi bago na ating gulong at mags. And so far, wala man akong napapansing difference. I mean, walang difference sa sound. Hindi maingay, no? Walang nadagdag na ingay. Same pa rin. Naan ko lang aircon ko para marinig tayo. Ay, kaya ko naman pala eh. No. Kaya ko naman pala dito dumaan sa sa main road eh. Ano pa kasi ako, bago pa lang kasi ako mag-drive, guys. I mean, matagal na akong marunong mag-drive pero natigil kasi ako. So ngayon lang ulit ako nagpa-practice. Punta mo tayo tumana para matry lang nila ito saglit. May napansin lang ako sa brake nito medyo malalim pero komportable naman ako sa kanya. Kasi ayoko din ng brake na... Nasanay ka din. Ayoko ng brake na yung parang konting mo pa lang gaganong ka na. Susub-sub. Oo, susub-sub ko na. Ayoko ng ganong brake. Gusto ko yung... Depende na lang yun sa pagtimpla mo. Kaya nga, mas gusto ko yung medyo malalim. Pero bakit naman pag sobrang lalim? Matabang. Pero pag may time, papacheck ko pa rin yung mga brakes nito. Although sabi naman ni Sir Ferds, makapal pa. Pero syempre, mas maganda na rin na ipacheck na rin natin. So pupunta tayo ng Tumana para matry nila to si Wolf. Kasi masarap dun mag-practice, gawa ng walang sasakyan. Safe ka. Para pag niyaya tayo ni Sir Christopher, pupunta na tayo kasi nakailang tanggi na ako sa kanya, nahiya na rin ako eh. Di ba be? Nahiya na rin ako sa kanya kasi hindi ko ma-explain sa kanya na takot pa akong lumayo-layo. So pagka na-build ko na yung confidence ko, di makakalayo na tayo. Ito na tayo. Kaliwa tayo, kaliwa. Safe? Safe. Pasok na. Ayan, bukas. Papatry natin kay Lane. Nice. Ito guys yung ay, no practice driving daw eh. Yun lang. Hindi pwede. Ay di wag. No practice driving daw pala. Pero dati kasi wala yan eh. Nilagyan na. Nilagyan na siguro, napansin nila. Bawal na. O di uwi na po kami. Next time na lang be. Isip na lang tayo kung saan ka pwede mag-practice na safe, okay? Well, at least natry ko pumunta rito. Next time kasi pagka
Pwede naman tayo pumunta dyan kung tambay lang, pero bawal nga practice driving. Diba? Pwede dyan, pag tatambay lang tayo na. Nakalimutan ko pala ipakita kanina. Yan, kasya yung ano, 4 na spare tire. O yung pinagpalitan. Okay? Yan. So, ito pala yung clearance sa harap. Yan, so, hindi naman siya sobrang labas. Konting-konti lang. Nothing significant. Tapos ito yung sa likod. Yan, hindi masyado. Pag dito mo tinignan, mukhang nakalabas, pero konti-konti lang talaga. Ang medyo concern ko lang dito is yung clearance dito. Ikutin ko. So, ayan no. Medyo malapit yung clearance, pero hindi siya nag-grab. Nag-drive na kami ng medyo malayo-layo, pero hindi naman siya dumidikit. Pero sobrang nung clearance nung plastic dito. Plastic lang to eh. Ayan o. Walang isang daliri. Pero hindi siya nag-grab eh. So, I guess okay naman. Buti na lang di ako nag 165, 65, 14, kundi sa side talaga yan. So, iikutin ko Tingnan nyo. Kaliwa muna. Okay? Kanan. Yan. Kahit may sakay, kahit nakasakay ako, hindi naman siya tumatama. Yan. So, dito sa passenger side, maluwag. Ayan kasya kamay ko, kasya daliri ko. So, sa driver side lang yung medyo masikip, pero hindi rin naman siya nag-grab. So, as long as hindi nag-grab, safe naman yon. Okay? So, yan. Honest experience and feedback ko yan doon sa pinalit kong gulong. Hindi natin natatago yan para magkaroon kayo ng idea just in case ganun din yung gagawin nyo. So, may mga napagpakabit naman ng 65 na hindi naman nagkakaproblema. Meron din akong nakausap na sumasaya din yung 65 niya. So, depende sa unit yan kasi syempre. Pero so far, itong akin, okay naman. Medyo maliit lang yung clearance sa driver, sa passenger, okay. Okay? So, honest thoughts lang. Di natin natatago yung personal experience natin para sa inyo guys. Okay? Alright, so dito na tayo sa bahay. Explain ko na sa inyo yung mga naging factors sa decision ko sa pagpili ng bagong gulong at bagong mags. Okay? Honest disclaimer, hindi po ako expert dito. In fact, bagong sasakyan ko lang po ito si Wolf. Pero meron tayong mga kaibigan na nag-advise sa atin and consider natin yon as well as kung ano yung mga available na gulong at mags kay DC5 Tire Center dun nga sa Marikina. Okay, so unahin muna natin yung mags kasi importante din yon. Nahirapan ako humanap ng 14-inch mags, to be honest with you, kasi medyo niche siya, konti lang talaga yung mga nag-o-offer ng mga tire shop, 'di ba? Gusto ko sana Rota brand, kaya lang 15 pataas yung mga nakikita ko na sizes. So, hindi ko siya na-consider o hindi ko siya naging option. And at the same time, mahal na rin siya. I think mga nasa 30 plus na rin siya. So, ang napili ko is a Thailand made na TE37 na mags. And based sa research ko, safe naman siya, okay naman siya kung city driving ka lang and kung conservative ka lang naman sa pagpapatakbo mo, hindi ka mabilis, maingat ka sa mga potholes and all that, okay naman siya for a copy. So yun yung napili ko. Kasi gusto ko talaga yung design niya eh. And at the same time, yun lang din yung available talaga na 14-inch kay DC5 Tire Center, naubos na iba nilang mga designs. And okay din naman. And kung makita nyo kanina sa pag-video natin, di ba, maganda yung naging kinalabasan. Matte black lang siya na walang mga print, walang mga design. Very minimal lang siya. And at the same time, umokay din yung itsura niya. Pumartner siya dun sa silver na lug nuts. By the way, shout out dun sa nag-ayos ng gulong namin kasi pumayag sila na palitan yung lug nuts na mahaba na itim to a maliit na silver and bumagay yung kulay. So napakabait ng mga tao sa DC5. Pero nga, ang ultimately ang napili kong mags is yung TE37 na PCD 100 kasi 4x100 yung screw holes nung nung unit natin. So yun yung napili natin. Tapos yung lapad niya is 5.5 lang. So pasok pa rin naman siya dun sa magkakasya sa space ng gulong natin o yung wheel well ba tinatawag doon. Yun, so 5.5 siya. Tapos ang offset ng mags ko is 35. Ang offset ng unit is 45, pero kung nakita nyo naman kanina, di ba, na hindi naman siya sobrang lumabas, so okay na okay yun. Ibig sabihin, hindi tatalasik ng gusto yung mga putik sa gilid ng chassis natin. Alright, so yun yung sa mags natin. Okay na tayo doon. Happy na ako doon, and yun lang. Tapos, pagdating naman sa gulong, ito yung medyo mas complicated talaga yung gulong. Kasi nung una, ang gusto ko sana, 165 by 65 by R14. Kaso,
nalaman ko na hindi pala pwede yun. Kasi ang stock tire lang ng DE17V is 145, 80, 12. So pag nilipat mo siya sa 65, ang mangyayari is mas tatangkad yung gulong mo, mas lalaki yung circumference niya, ang diameter niya. Ang mangyayari doon, magbabago yung speedometer mo or yung odometer mo, hindi na magiging accurate. Ang diameter niya, ang magiging difference niya is plus 6.2%. So malaki yun. So kung makikita nyo sa chart na ito, yung reading mo 20 miles per hour lang, pero yung actual mo is 21.2 and it gradually increased habang mas bumibilis ka pa. So for example, kung mga 60 miles per hour ka na, 63.7 yung maging reading mo. So yung total kilometer or miles na natakbo mo, hindi natatama kasi nga, iba na yung gulong mo. Ngayon, ang ideal, kung papakita ko dito, pag ginawa mo siyang 165, 55, R14, okay na. Yung difference niya is 0% basically. So parehas lang siya ng laki sa stock mo. So yung odometer mo, magiging pantay na yung reading. Kaya lang, na-realize ko na yung 55 is parang manipis na sa akin kasi considered na siya as low profile na gulong, di ba? And at the same time, hindi rin siya available kay DC5. Ang available lang sa kanila ay 65 or 60. So I settled with 60 and ang variance niya is 3.3%. Pag tumingin ka naman sa ibang calculator, mga 2.8 lang siya. So 2.8 to 3.3% yung variance niya. So lagpas lang ng 0.3%. So kahit papaano, hindi naman siya sobrang lalayo dun sa odometer ko. Now, sa ibang tao, hindi siya importante. Yung iba walang pakialam. Mas gusto nila yung looks nung mags nila, yung gulong nila, yung kotse nila, mas gusto nila na mas malaki. And that's totally fine kasi depende naman yan sa inyo eh. Pero sa akin, mas gusto ko na medyo malapit-lapit pa rin dun sa odometer ko. So I settled with 60. So it's a good balance between 65 and 55. So meron akong konting buffer para sa protection ng mags ko. And at the same time, mas comfortable din siya compared sa 55 kasi syempre mas makapal yung gulong. Pinaka-komportable syempre yung 65 kasi mas makapal siya. Pero yun nga, magbabago yung odometer mo. So, I'll settled with 60. So, yun yung parang conclusion natin, okay? So, for total naman, pagdating pala sa brand ng gulong, ang tatlo lang naging available kay DC5 for this particular size, 165, 60, R14, Westlake RP36, Laufen G-Fit EQ, and Kumho Eco KH27. Ang kinuha ko is yung Kumho Eco KH27 kasi yun yung nirecommend sa akin ng kaibigan ko na into car din talaga. Pricey siya, 3,400 pero binigyan tayo ni Sir Denzel ng discount, 3,200 na lang isa. So kahit pa paano nakatipid din tayo doon. Yun, kayo pwede rin naman kayo mag Westlake and Laufen pero mas pinili ko na mag Kumho Eco KH27 kasi parang nag-overthink ako eh kung ano yung pinaka-safe. And sabi ng kaibigan ko, pinaka-okay dito is yung Kumho Eco KH27. And given the price, siguro ganun talaga. So, ang total kong binayaran is 27,300. So, yung mags is 14,000 pesos. Yung tires, total niya is 12,800, apat. Tapos, yung lug nuts is 500. So, libre na yung balancing, libre na yung weights, libre na yung installation, yun. Tapos, yung DOT nung tire ko, which is yung date of manufacturing niya is 03/25. So, this year lang. So, okay na okay yun. Meaning, magagamit ko yung tire ko for at least 5 years or up to 5 years bago ako magpalit unless mabutasan tayo, masiraan tayo. So, ayos. And natuwa din ako dun sa mags kasi walang sticker. So, malinis na malinis talaga. So, shoutout kay DC5 Tire Center, specifically kay Sir Denzel, tsaka doon sa mga taong gumawa ng unit natin. Hindi yun sponsored video. Hindi rin nila alam nung una na gagawa ko ng video, pero binigyan pa rin nila ako ng discount bago ko pa sabihin na mag-video ako sa store nila. So, okay na okay yun. So, again, bayad ako ng full. Maliban sa discount ko dun sa tire. Kasi gusto ko talaga mag-upgrade to Kumho, binigyan ako ng discount. Yung unang napili ko is Thunderer para dun sa 165, 65, R14. Binigyan din ako ng discount doon, kaya lang nagpalit nga ako. Binigyan pa rin ako ng discount sa Kumho. So, shoutout kay DC5 Tire Center. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyo sa panood. And sa susunod na video natin, tutuloy natin yung mga information na ibibigay ko sa inyo para sa unit natin na si Big Wolf. Specifically dun sa breakdown nga nung mga add-ons na nilagay ko and yung process ng pag-order ko kay FC Cars Minivan Manila. So, don't forget to subscribe. And please, mag-subscribe na rin kayo if you're into general tech gadgets and tech reviews. Yun actually yung main channel ko. So, ito, second channel ko lang. So, please subscribe din. youtube.com/techbirol. Lagay ko na lang sa description. Thank you for watching and see you on the next one. Have a great day, guys. You're awesome.